Napakadrama. Isang kuwento ng pagtataksil, paghihiganti, at ang hindi matitinag na pagmamahal ng isang ina. Maghanda para sa isang roller coaster ng emosyon. Ito ang kuwento ni Maria, isang simpleng guro na ang buhay ay ginulo ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Matapos ang isang brutal na pagtataksil, haharapin niya ang kanyang mga kaaway, ipaglalaban ang kanyang anak, at hahanapin ang tunay na lakas sa sarili. Paano niya ipaghihiganti ang kanyang pagdurusa? Hoy, babae na naman ba? Wala ka talagang silbi. Ito ang mga salitang humampas sa akin, kasama ang isang sobre ng diborsyo, ilang sandali matapos kong isilang ang aming anak na babae sa loob ng 15 oras ng matinding paghihirap. Ang nanay ng asawa ko, si Aling Vicky, ay ngumisi sa akin. Tinawag akong baog at walang silbi dahil hindi ako makapagbigay ng lalaking tagapagmana. Hindi pa iyon sapat, dahil pumasok pa sa aking silid ang kanyang kalaguyo, si Stella, na may nakakasukang ngiti sa labi. Ang 8 taon ng aking pagmamahal at sakripisyo ay niyurakan ng walang awa. Ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid at isang grupo ng mga doktor, kabilang ang direktor at mga propesor ng ospital, ang pumasok. Itinulak nila palayo ang akawa at biyenan ko at yumuko sa akin, ang babaeng nakahiga sa kama. Taos-puso kaming nagpupugay, apo ng chairman ng mga Santos. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nakita kong unti-unting nawala ang kulay sa mukha ng aking asawa at biyenan. Oo, hindi lang ako isang ordinaryong tao. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas, ang angkan ng mga Santos. Ito ay ang simula ng isang masakit na pagbangon mula sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Saksihan ang pagbagsak ng mapagmataas kong asawa at biyenan sa impyerno at ang aking paglipad patungo sa muling tagumpay. Sa gitna ng Manila, nakatayo ang pinakagarang unibersidad na ospital na may mga kagamitan na nangunguna sa buong bansa. Sa loob ng silid ng panganganak, ang tanging amoy ay ang malamig na amoy ng disinfectant at ang mabibigat na paghinga ko. Kaunting push pa, Maria. Malapit na, ang tinig ng komadrona ay tila malayo. Sa gitna ng matinding sakit na tila tatangayin ang aking ulirat, kinagat ko ang aking labi. 15 oras na mula nang magsimula ang paghilab. Ang pawis ay pumasok sa aking mata. Lumabo ang aking paningin. Ang lalamunan ko ay tuyo at hindi ko na maramdaman ang dulo ng aking mga daliri. Ang sakit hindi ko na kaya. Sa aking lumalabong isip, naaalala ko ang mga tawag ko sa aking asawa, si Kenji. Kagabi, nanginginig kong ipinadala sa kanya ang mensahe na nagsisimula na ang paghilab, ngunit hindi man lang niya ito nabasa. Kahit tawagan ko siya, ang tanging naririnig ko ay ang walang buhay na tunog ng telepono. Waa, isang matinis na iyak ang pumunit sa katahimikan. Ilang sandali pagkalipas ng 3:00 ng hapon, sa wakas ay isinilang ang munti kong anak. Congratulations, isang malusog na babae. Inilagay ng nurse ang bagong silang na sanggol sa aking dibdib, nabasa ng dugo at amniotic fluid, mainit at may bigat ng isang buhay. Naramdaman kong nawala ang lahat ng lakas sa aking katawan at ang luha ay dumaloy sa aking pisngi. Mabuti na lang salamat at isinilang ka. Sa aking antok na isip dahil sa anesthesia, hinawakan ko ang maliliit na daliri ng aking anak. Para sa kanya, tiniis ko ang lahat. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng silid. Isang bastos na tunog na tila niyurakan ang tahimik na sandali ng kagalakan. Pumasok ang aking asawa, si Kenji, na nakasuot ng suit. Hindi siya hinihingal, hawak niya ang isang mamahaling leather bag at nakakunot ang kanyang noo. Sa kanyang mukha, walang bakas ng pagmamahal sa asawa o kagalakan ng pagiging ama. Ang tanging naroon ay ang inis na tila pagod na sa magdamag na trabaho. Nanginginig ang aking tuyong labi. Nagsalita ako. Dumating ka. Tingnan mo, ang aming sanggol. Kamukha mo. Matangos ang ilong. Ngunit hindi lumapit si Kenji sa kama. Nakatayo siya sa pintuan. Mabilis na sinulyapan ang maliit na buhay na gumagalaw sa aking dibdib at sa hindi ka panipaniwalang paraan, ngumisi. Sir, babae na naman ba? Ang mga salitang binitawan ni Kenji ay mas malalim at mas matalim na tumagos sa aking puso kaysa sa sakit ng panganganak. Ha? Ano ang sinabi mo? Hindi ko narinig. Sabi ko, babae na naman. Matagal na akong pinaghintay. Tapos babae lang.
Sayang lang ang oras. Tiningnan niya ako at ang aming anak na tila isang depektibong produkto sa aking dibdib. Tila naramdaman ng aking anak ang pag-aalala at bahagya siyang gumalaw. Bakit mo sinasabi iyan? Isinilang ko siya sa peligro. Anak mo siya. Anak ko. Sigurado ka ba? Hindi ba't halo-halong dugo ng isang ulila na tulad mo? Hindi maganda iyan. Ibinaba ni Kenji ang kanyang tingin na tila may nakitang marumi at kinuha ang isang kulay kape na sobre mula sa kanyang bag at walang pakialam na inihagis ito sa aking dibdib. Ang sobre ay dumulas sa aking dibdib sa ibabaw ng kumot ng aking anak. Mula sa loob, bumagsak ang ilang pahina ng dokumento. Naroon ang mga salitang napakalupit, petition for annulment of marriage. At sa bahagi ng pangalan ni Kenji, mayroon ng pirma at selyo, at ang berdeng letra ay kumikinang sa dilim. Kenji, ano itong biro? Nanginginig kong pinulot ang mga dokumento at tiningnan siya. Tiningnan ako ni Kenji ng kanyang matalim na matang yelo at ngumisi, sinabing, "Biro? Kung may mata ka, tingnan mo ng mabuti. Wala kang silbi. Hindi ka na kailangan sa buhay ko. Kailangan? Ngayon lang ako nanganak. Kaya nga, hindi makapagbigay ng lalaki. Wala kang angkan. Sawang-sawa na ako sa'yo. Isang tagapag-alaga lamang. Ang panganganak na ito, ang magandang hudyat. Pumirma ka. Ngayon na. Sa halip na mga salitang salamat matapos ang 15 oras ng matinding sakit, ang ibinigay sa akin ay isang papel na nagtatapos sa aking buhay. Ang aking luha ay natuyo at sa halip ay isang malalim na kawalan ng pag-asa at takot ang bumalot sa akin. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan ng impyerno. Mula sa pasilyo, narinig ang tunog ng takong at isang pamilyar na matinis na tawa. Nagtatagal pa rin pala ang babaeng iyan. Napakabait mo talaga, Kenji. Muling bumukas ang pinto. At nang makita ko ang taong pumasok kasama ang matapang na amoy ng pabango, nawalan ako ng hininga. Si Aling Vicky, ang nanay ni Kenji, ang pumasok sa silid ng panganganak. Nakabalot ang kanyang leeg ng mamahaling scarf, at ang makapal na foundation sa kanyang mukha ay tila bibitak na sa pagngisi niya. Ang manugang na walang silbi. Naku, Kenji, pinag-aksayahan mo pa ng oras para pumunta rito, tapos hindi pa rin makapirma? Naging nakapamaywang si Aling Vicky sa paanan ng aking kama at umungol, tila hindi niya nakikita ang aking pagod na katawan matapos manganak. Bie Aling Vicky, bakit? Bakit? Hindi ka ba walang silbi? Ang sigaw ni Aling Vicky ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang aking anak sa aking bisig ay nanginginig sa takot at humihikbi. Nang marinig ni Aling Vicky ang iyak, sumimangot siya at itinuro ang aking anak. Tingnan mo iyan. Ang iyak niya ay parang mahirap. Kung lalaki iyan, mas malakas ang iyak. Dahil sa iyong dugong mahina. Ang apo ko ay isinilang na mahina. Aling Vicky, sobra na po kayo sa mga salita. Anak din po ito ni Kenji. Paano ninyo nagagawang sabihin iyan sa bagong silang na bata? Pinilit kong magprotesta, ngunit hindi niya ako pinansin. Lumapit siya sa aking ulunan at hinawakan ng dulo ng kanyang daliri ang petition for annulment na inihagis ni Kenji kanina. Sige na, pirmahan mo na. Mayroon akong 500,000 pesos para sa iyo bilang bayad. Ito ay halaga na hindi mo kailanman makikita sa buong buhay mo. Isang ulila. Tanggapin mo na at umalis ka kasama ang bata na iyan. P500,000. Plano ninyo kaming paalisin? Sa ganitong kalagayan, saan kami pupunta? Kahit saan mo gusto. Hindi ko na pakialam kung mamatay ka sa kalye. Kami ay may respetadong angkan. Huwag mong kalimutan ang utang na loob na 8 taon kitang pinatira. Isang babaeng hindi kilala ang mga magulang. 8 taon. Ang salitang iyon ay tila nagliyab sa aking dibdib. Sa 8 taong ito, ano ang ginawa ko sa bahay na ito? Araw-araw, gumigising ako ng 4:00 ng umaga, naglilinis ng malaking bahay, naglalaba, naghahanda ng 3 beses na pagkain. Nang magsimula si Kenji ng kanyang negosyo, ibinigay ko ang lahat ng aking ipon at ginawa ko ang kanyang business plan magdamag. Ako ang nag-alaga sa mga kamag-anak ni Aling Vicky na nangangailangan ng pangangalaga. Pinagsilbihan ko sila na parang alipin, tiniis ang kanilang mga panlalait, at naniwala pa rin na magiging pamilya ako. Ngayon, tatapusin ito ng isang piraso ng papel at 500,000 belling ascord. Sumingit si Kenji, malamig ang boses.
Tama ang sinasabi ni Mama. Isipin mo na lang na ito ay bayad pinsala. Huwag kang umasa ng hatian sa ari-arian. Ang dala mo lang ay lumang damit at isang murang bag, hindi ba? Kenji, seryoso ka ba? Hindi mo naman siguro nakakalimutan na ako ang nagpalaki ng kumpanya mo, hindi ba? Nanginginig kong tanong. At malakas na bumuntong hininga si Kenji. Ha, nakakatawa. Lumaki ang kumpanya dahil sa aking talento at swerte. Isa ka lang tagapag-alaga na nagluluto sa bahay. Huwag mong ipagyabang na gawa mo iyan. Makapal ang mukha mo. Sa aking puso, mayroong bumagsak na tunog. Tiwala, pagmamahal, pag-asa. Nawala ang mga ito na parang buhangin sa pagitan ng aking mga daliri. Ang lalaking ito ay hindi tao. Isa lang siyang sakim na halimaw na nakabalat kayo bilang tao. Kinagat ko ang aking labi at pinagmasdan sila ng aking mga mata habang ang luha ng hinanakit ay umaagos. Pagsisisihan ninyo ito. Pagsisisi? Sino? Kami? Nagkatinginan si Kenji at Aling Vicky at nagtawanan ng malakas. Hahaha, narinig mo ba ma? Sino ang iniisip niya na siya? Oo nga, akala ko isang aso na pinaglaruan, pero hindi pala. Sa sandaling iyon, muling bumukas ang pinto, at ang amoy ng matamis na pabango ay bumalot sa silid. Ang tunog ng matinis na takong ay umalingaw-ngaw. Kenji, ang tagal mo naman. Naghintay ako. Ang dumating ay isang babae na nakasuot ng masikip na knit dress. Mayroon siyang makapal na makeup at mayabang na hawak ang isang mamahaling bag. Si Mika, ang sekretarya ni Kenji, at ang kanyang kalaguyo na pinag-uusapan. Hindi siya nagulat sa sitwasyon sa silid. Sa halip ay tiningnan niya ako nang may ngiting tila nag-enjoy. At habang idinidikit ang kanyang malaking dibdib sa braso ni Kenji, sinabi niya sa malambing na boses, "Hindi pa tapos. Ang hangin dito ay medyo basa at ayoko. Tara na, kumain tayo ng masarap na hapunan." Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Aling Vicky at tumakbo kay Mika na parang pusa. "Naku Mika, pasensya na ha. Napadpad ka pa sa maduming lugar na ito. Ayos ka lang ba? Ang mahalaga mong katawan, huwag mong pilitin." Nanginginig ang aking labi. Nawalan ako ng salita sa laki ng pagkakaiba ng kanilang pakikitungo. Sinulyapan ako ni Mika at ngumisi ng may pagmamalaki, dahan-dahang lumapit sa akin. At sa aking tenga, bumulong siya ng malamig na boses na parang lason. "Hello, tita. Sayang naman, hindi mo alam?" Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Mayroon doon na hindi pa halata, ngunit tiyak na umbok. May anak kami ni Kenji, lalaki, ang tunay na tagapagmana ng pamilya Santos. Sandaling tumigil ang aking isip. Ang pulang labi ni Mika ay bumilog at ibinunyag ang malupit na katotohanan. Hindi mo narinig. Lalaki. Lalaki. Ang matagal nang hinihintay ni Kenji. Hindi ba ang pamilya Santos? Ang lehitimong tagapagmana ng sakim na pamilya Kenji. Sinadyang ibinaba ni Mika ang kanyang tingin sa aking tiyan at ngumisi. Walang silbi na ang iyong expired na bersyon, naiintindihan mo ba? Sa mga salitang iyon, naramdaman kong tila bumalik ang dugo sa aking katawan. Ang aking mga daliri ay lumamig sa galit at hindi ko mapigilan ang panginginig. Humigpit ang hawak ko sa balikat ng kama at namuti ang aking mga buto. Ano ang sinasabi mo? Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Sinira mo ang pamilya ng iba at sa harap pa ng bagong silang na bata, hindi ka ba nahihiya? Nang sumigaw ako, nagbuntong hininga si Mika at nagkunwari na nagtatago sa likod ni Kenji. Ay, nakakatakot. Kenji, nagagalit ang babaeng ito. Paano kung hawakan niya ang baby ko? Agad akong tiningnan ni Kenji at sumigaw. Hoy, Maria, anong sinasabi mo kay Mika? Nasa mahalaga siyang kalagayan ngayon. Hindi ka katulad ng basura na tulad mo. Basura? 8 taon kitang sinamahan. Tinawag mo akong basura? Oo, oo nga. Ikaw ay isang taong kumakain lang ng kanin, isang gastador, ngunit si Mika ay iba. Naiintindihan niya ang aking negosyo at binigyan niya ako ng tagapagmana, isang diyosa. Paano mo ihahambing? Sumama rin si Aling Vicky sa panlalait. Oo nga, si Mika, hindi tulad mo, ay maganda ang pagpapalaki. Ang pamilya niya ay isang respetadong pamilya Santos. Kadiri ako na huminga sa parehong hangin na ikaw, isang ulila. Aling Vicky, sobra na po kayo. Hinawakan ni Aling Vicky ang kamay ni Mika at hinaplos ang kanyang tiyan ng may matamis na ngiti.
Ah, narito ang pag-asa ng aming pamilya. Magaling, magaling. Sa kabilang banda, tiningnan ni Aling Vicky ang aking anak sa aking bisig na tila isang demonyo. Itapon mo na lang sa ampunan ang batang iyan. Huwag mong abalahin ang aming pamilya. Bad omen, bad omen. Ang aking mahal na anak, na isinilang ko sa peligro, ay patuloy nilang dinudumihan ng mga salita ng sumpa. Biglang naputol ang aking pasensya. Umalis kayo. Isang mahinang tinig ang lumabas sa aking lalamunan. Isang malamig at mababang tinig na ikinagulat ko rin. Ha? May sinabi ka? Lumapit sa akin si Kenji, na tila nang iinis. Itinaas ko ang aking mukha at diretsyong tiningnan sila. Wala nang kahit isang patak ng luha sa aking mga mata. Sabi ko, umalis kayo. Huwag na kayong magpakita sa akin kahit kailan, mga kadiri kayong mga tao. Isang sigaw na tila naghahati sa hangin ang pumunit sa katahimikan ng silid. Sandaling nagulat sina Kenji, Aling Vicky, at Mika, at nanlaki ang kanilang mga mata. Ano? Nabaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw. Kayo ang nababaliw. Wala kayong puso. Sa loob ng 8 taon, anong ginawa ko? Sa sandaling sumigaw ako, naramdaman ko na mayroong papalapit mula sa pasilyo. Tok 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 tok. Hindi ito ang mahinang tunog ng takong ni Mika kanina. Ito ay isang mabigat at regular na tunog ng mga yapak, na tila isang grupo ng mga tao ang naglalakad ng magkakasama. Tumigil ang bulungan. Sumulyap si Kenji sa pasilyo nang may pagtataka. Ano iyan? Ang ingay. Mga guwardiya ba? Sa sandaling lumapit si Kenji sa pinto nang may inis, biglang bumukas ang doorknob. Dahan-dahan, may bigat, bumukas ang pinto ng silid. Isang hindi inaasahang tanawin ang bumulaga. Mga puting lab coat. Hindi isa o dalawa. 10 tao. Hindi. Higit pa sa iyon, isang grupo ng mga nakaputing lab coat ang pumuno sa pasilyo. Sa unahan, nakatayo ang isang puting buhok na Ginoo na may gintong salamin. Ang kanyang ID ay may nakasulat na Direktor. At sa likod niya, nakahanay ang mga propesor na kinakatawan ang bawat departamento ng ospital, kabilang ang surgery, internal medicine, at gynecology na may seryosong ekspresyon. Ano, Direktor? Nagulat si Kenji. Siya ay presidente ng isang kumpanya ng medical equipment. Kilala niya ang direktor ng ospital na ito dahil sa kanyang trabaho, kaya hindi niya maintindihan ang sitwasyon at nagpanik. Direktor, anong nangyari? Hindi mo naman siguro ako babatiin. Nakangisi si Kenji. Akala niya ay babatiin siya at inabot ang kanyang kamay. Ngunit tila hangin lamang si Kenji para sa direktor at nilagpasan niya ito. Walang isa man sa mga propesor na sumunod sa kanya ang tumingin kay Kenji. Ang kanilang tinutungo ay isang punto lamang ako, na nakahiga sa simpleng kama na may karga na sanggol. Tumayo ang direktor sa tabi ng aking kama at dahan-dahang huminga, at sa loob ng matinding katahimikan, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw. Lahat. Sa sandaling iyon, isang hindi kapanipaniwalang tanawin ang naganap sa aking harapan. Ang mga pinakamataas na awtoridad sa medisina sa Pilipinas ay sabay-sabay na yumuko ng 90 degrees sa akin na parang mga sinanay na sundalo. Katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng mga sapatos, isang perpektong pagpupugay. Ang kamay ni Kenji na inabot ay walang saysay na nakabitin sa ere. Nakanganga si Aling Vicky at nabitiwan ni Mika ang kanyang bag. Ang mga salitang sinabi ng direktor nang walang pag-aangat ng kanyang mukha sa nanginginig na tinig ang nagpayanig sa namuong hangin. Lubos po ang aming paghihintay. At dahan-dahang itinaas ng direktor ang kanyang mukha at diretsong tiningnan ang aking mga mata. Sinabing, para sa nag-iisang apo ng chairman ng Santos Group, Ginoong Santos Iwao, Ginang Maria Santos, kami, ang lahat ng kawani ng ospital na ito, ay nagbibigay ng aming taos-pusong paggalang at pagbati. Ah, isang nakakagulat na tunog ang lumabas sa lalamunan ni Kenji. Akala niya ay sira ang kanyang tainga, kaya kinalma niya ang kanyang sarili at ngumisi. Direktor, ano ang sinabi mo? Santos Group. Ang mga propesor sa likod ng direktor ay hindi nagalaw. Sa loob ng seryosong hangin, ang nanginginig na boses ni Kenji ang tanging naiiba. Itinuro niya ako
at nagtaas ng boses. Hindi, hindi, hindi. Biro lang iyan. Ito si Maria, isang mahirap na babae na lumaki sa ampunan. Malamang iba iyan, magkapareho lang ng pangalan ng Santos. Sumingit din si Aling Vicky, nagmamadali. Oo nga po, Direktor. Ito po ay parang aming tagapag-alaga lamang. Mali po iyan. Ang dalawang matinding pagtanggi ay winakasan ng isang malamig na sulyap ng direktor. Walang pagkakamali. Siya si Ginang Maria Santos, ang tagapagmana ng Santos Medical Group na kinabibilangan ng aming universidad na ospital at ang lehitimong tagapagmana ng chairman ng Santos Group, Ginoong Iwao Santos. Ang boses ng direktor ay mahina, ngunit umalingaw-ngaw sa buong silid ng may autoridad. Santos Medical Group. Para kay Kenji, na nasa industriya ng medisina, ito ay isang ganap na kapangyarihan na tila Diyos. Isang malaking imperyo na sumasakop sa mga pangunahing universidad na ospital, mga kumpanya ng pharmaceutical, at mga institusyon ng pananaliksik sa bansa. Nakita kong unti-unting nawala ang kulay sa mukha ni Kenji. Naging putla na parang gatas. Es Santos imposible, Maria. Nanginginig si Kenji habang tinitingnan ako. Tahimik kong hinaplos ang likod ng aking anak habang malamig na tinitingnan siya. Kenji, ako si Maria Santos. Ang taong palagi mong sinasamba na nasa ulap. Hindi totoo. Kasi wala kang pera at wala kang magulang. Itinago mo ang iyong pagkatao. Ito ay ayon sa utos ng aking lolo. Huwag maghanap ng angkan o trabaho, kundi isang taong tunay na magmamahal sa akin. Ngunit tila hindi naging matalas ang aking mga mata. Sa aking mga salita, lumuhod si Kenji sa sahig. Si Aling Vicky, na tila nawalan ng lakas, ay nakaupo sa sahig at nakanganga. Si Mika naman ay hindi pa rin maintindihan ang nangyayari at nanginginig sa takot. Imposible. Ako ay gumawa ng isang malaking. Nanginginig na hinawakan ni Kenji ang kanyang ulo. Umalis kayo. Lumapit ang mga doktor. Ang mga doktor ay naghiwalay na parang Red Sea. Sa gitna nila, isang electric wheelchair ang mabilis na sumugod. Ang nakasakay ay isang matandang lalaki na ang puting buhok ay nakatayo na parang may ng leon. Hawak niya ang isang baston. Siya ang lolo ko. El Lolo. Bago pa ako makapagsalita, biglang pinahinto ng lolo ang wheelchair sa harap ni Kenji at sa bilis na hindi inaasahan sa isang matanda, tumayo siya at itinaas ang kanyang baston. Ikaw na malaking gago. Pa! Sa isang mapurol na tunog, bumagsak ang baston sa balikat ni Kenji at sumigaw siya, bumagsak sa sahig. Chairman, hinihingal ang lolo habang masamang tinitingnan si Kenji. Ikaw, paano mo nagawang pagmalupitan ng aking mahal na apo na pinalaki ko na parang bulaklak sa loob ng 8 taon at higit pa rito, ang petition for annulment pagkatapos lang manganak? Tao ka ba? Ang sigaw ng lolo ay sapat na upang payanigin ang mga salamin sa bintana ng ospital. Sumigaw si Aling Vicky at yumuko sa sahig. Idinidikit ang kanyang noo. Patawarin ninyo po kami, Chairman. Hindi po namin alam na siya ay isang mahalagang tao. Hindi po namin kailanman inakala. Kung hindi mo alam, ibig sabihin, kahit anong gawin mo ay ayos lang. Ikaw na walang silbi. Humarap ang lolo kay Aling Vicky at hinampas ang baston sa sahig. Sumigaw si Aling Vicky na parang palaka at nanliit. Lahat ng ginawa ninyo kay Maria ay alam ko sa pamamagitan ng report ng detective agency. Ang panlalait, ang mga utos, ang paglalaba sa ilalim ng lamig. Lahat pinagtiisan ko dahil sinabi ni Maria na siya ang pinili niya. Ngunit sobra na ito. Sa mga mata ng lolo, mayroong apoy ng galit, kasama ang malalim na pagmamahal sa akin at luha ng pagsisisi. Itinapon niya ang kanyang baston at lumapit sa aking kama habang nanginginig. Maria, pasensya na. Sana mas maaga ko itong pinigilan para hindi ka naghirap ng ganito. Ang nanginginig na kamay ng lolo ay hinawakan ng aking nanginginig na kamay. Sa sandaling naramdaman ko ang kanyang init, naputol ang pagpipigil ko at malakas na lumabas ang luha sa aking mga mata. Lolo, hindi ako ang pumili nito. Pasensya na. Huwag kang mag-sorry. Buong tapang mong isinilang ang batang ito, isang karangalan ng Santos. Ang lolo ay pinunasan ng aking luha at tiningnan ang mukha ng aking anak, ang kanyang apo. Oh, napakaganda, ang aking apo. Welcome, welcome. Ang tanawing iyon ay tiningnan ni na Kenji at Aling Vicky na nakahiga sa sahig, gulat, nanginginig ang boses ni Kenji. Bumulong siya na parang huling paglaban. Hintay lang po, Chairman.
Mag-asawa pa rin po kami. Away mag-asawa lang po ito. Dahan-dahang lumingon ang lolo. Ang kanyang mga mata ay naging malamig na parang absolute zero, na tila nagkukunwari ang kanyang pagmamahal kanina. Away mag-asawa? Nakalimutan mo na ba na inihagis mo ang petition for annulment kanina? Siniko ng lolo ang kanyang tauhan at binigyan ng utos. Kunin ninyo! Isang malakas na SP na nakaitim na suit ang kinuha ang petition for annulment na nakakalat sa sahig at ibinigay sa lolo. Itinapat iyon ng lolo sa harap ni Kenji. Narito ang iyong pirma. Ayos. Tatanggapin ko na. H hindi. Iyan ay. Ngunit malakas na pinutol ng lolo ang kanyang sasabihin. Hindi mo akalain na makakawala ka ng libre. Ikaw na nanlait sa pamilya Santos. Babayaran mo ito sa iyong sarili. Ang iyong kumpanya, ari-arian, at social status, lahat ay kukunin ko sa iyo. Maghanda ka. Santos imposible. Ilabas ninyo. Alisin ninyo ang mga walang silbi na ito sa aking paningin. Sa isang sigaw ng lolo, sabay-sabay na kumilos ang mga SP. Pinilipit ang braso ni Kenji at kinaladkad si Aling Vicky sa leeg. Sumigaw din si Mika. Ay, bitawan ninyo ako habang kinakaladkad. Maria, pag-usapan natin. Nagkamali ako. Magsimula tayo muli. Maria, unti-unting lumayo ang nakakaawang sigaw ni Kenji. Malamig ko siyang pinagmasdan at mahigpit na niyakap ang aking anak. Paalam. Hindi na tayo magkikita muli. Sa wakas, bumalik ang katahimikan at ang tunay na pagbati sa silid ng panganganak. Matapos mawala ang mga sigaw ni na Kenji sa dulo ng pasilyo, bumalik ang malalim na katahimikan sa silid. Hinihingal ang lolo at ibinaba ang kanyang balikat. Pasensya na sa ingay, Maria. Ayos ka lang ba? Opo, lolo. Dahil po sa inyo, nawala ang bigat sa aking dibdib. Nagpilit akong ngumiti, ngunit tapat ang aking katawan. Sa sandaling bumitaw ako, isang mabigat na pagod ang bumalot sa akin. Nang makita ito ng direktor, agad siyang nagbigay ng utos. Agad tayong lilipat sa VIP room sa pinakamataas na palapag. Kailangan ng prinsesa ng pahinga. Ang mga nurse ay mabilis na kumilos. Hawak ang aking anak. Dinala ako sa isang pribadong silid na parang suite ng hotel, malayo sa ordinaryong ward. Mula sa bintana, makikita ang gabi ng Tokyo, ang mga ilaw ng syudad sa ibaba, at sa isang lugar doon, sigurado akong nasa bingit ng impyerno sina Kenji. Habang nakahiga ako sa malambot na kama, tahimik kong sinabi sa lolo, Lolo, may pakiusap po ako. Ano iyon? Sabihin mo lang kahit ano. Gusto kong ipagpatuloy ang proseso ng diborsyo. Ngunit hindi sapat ang diborsyo lamang. Sa aking mga mata, mayroong madilim at malamig na apoy. Inagaw nila ang 8 taon ko. Niyurakan nila ang aking dignidad at tinanggihan pa ang aking anak. Kaya ako rin. Aagawin ko. Lahat ng pinakamahalaga sa kanila, ang pera at posisyon, lahat ay kukunin ko. Iyon din ang balak ko. Ang abogado ay kumikilos na. Hindi, lolo. Ako ang gagawa. Ito ang aking laban. Bahagyang nanlaki ang mata ng lolo, ngunit agad siyang sumang-ayon. Lalakas ka, Maria. Hindi mo maitatanggi ang dugo ng Santos. Ayos. Gawin mo ang gusto mo. Ibaba ko ang lahat sa iyo. Salamat po. Matapos umalis ang lolo sa silid at dinala ang aking anak sa nursery, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mukha ko sa salamin ay mukha ng isang pagod na nanganak, ngunit ang mga mata ko ay tila ibang tao, matalas. Kenji, Aling Vicky, Mika, maghanda kayo. Ipinikit ko ang aking mga mata at binuksan ang takip ng alaala. Upang hindi mawala ang apoy ng paghihiganti, sinasadya kong alalahanin ang mga araw ng kahihiyan. 8 taon na ang nakalipas, isang inosente pa ako, nangangarap ng pag-ibig nang makilala ko ang demonyo na nagngangalang Kenji. Ibalik natin ang orasan, 8 taon na ang nakalipas. Noon, isa akong simpleng estudyante na naglalayon na maging librarian sa universidad. Itinago ko ang aking pagiging Santos at ipinangalandakan na ulila ako at nabubuhay sa scholarship. Ang pagtatagpo namin ni Kenji ay sa isang cafe malapit sa universidad. Nagsimula iyon nang mahulog ko ang aking reference book at pinulot niya. Ito ba ang iyo? Napakasipag mo naman mag-aral. Ang kanyang matamis na ngiti. Ang kanyang palakaibigang bibig. Ang Kenji noon ay iba sa kanyang kasalukuyang autoritarian. Mukha siyang masigasig na kabataan na nangangarap.
Gusto ko balang araw na gumawa ng sarili kong kumpanya ng medical equipment at baguhin ang medisina ng Pilipinas. Ngunit ngayon, wala akong pera o koneksyon. Nakangiti siya habang sinasabi iyon. Naakit ako sa kanyang sinseridad. Naniwala ako na kung siya ay may tunay na pangarap, hindi siya maghahanap ng pera o angkan, kundi magmamahal sa akin bilang ako. Maayos ang aming relasyon. Palagi siyang mabait, hinahatid ako, at sinasabi na ang simple kong baon ay ang pinakamasarap sa mundo. Maria, magpapakasal ka ba sa akin? Gagawin kitang masaya. Gagawan kita ng lugar. Ang mga salita ng kanyang proposal ay malalim na tumimo sa aking puso na nag-iisa. Lumabas ang luha sa aking mga mata. At sumang-ayon ako. Ngunit ngayon ko na, naiintindihan, na lahat iyon ay isang kalkuladong pagganap. Hindi niya alam na ako ay isang santos, ngunit alam niya na ako ang nangungunang estudyante sa unibersidad at mayroong kakayahan sa accounting at planning na kinikilala ng mga propesor. Magagamit ko ang babaeng ito. Wala siyang pera, ngunit matalino. Makakakuha ako ng isang mahusay na sekretarya ng libre. Nalaman ko na sinabi niya iyon sa kanyang mga kaibigan, sa likod ko matapos kaming magpakasal. At sa araw ng kasal na parang bangungot, suot ko ang isang simpleng damit, kinakabahan akong bumisita sa bahay ni Kenji. Nang mag-doorbell ako, lumabas si Aling Vicky. Sumimangot siya nang masulyapan ako. Ano ang suot mong payat? Kami ay may angkan na nagpasa-pasa ng dugo. Sobra na ang kapal ng mukha mo na pumasok sa bahay na ito nang ganyan ang suot. Hello. Ako po si Maria. Ulila ka pala. Gusto ka rin pala ni Kenji. Ngunit hinawakan ni Aling Vicky ang isang plato ng asin na nasa sulok ng pintuan. At sa hindi ka panipaniwalang paraan, ipinagkalat niya iyon sa ibabaw ng aking ulo. Basag. Ang puting asin ay bumagsak sa aking buhok at balikat. Hindi ako makasigaw sa gulat at nakatayo lang ako. Kailangan kong linisin ito. Kung may mahirap na espiritu na tumira sa bahay, magkakaproblema kami. Ngumisi si Aling Vicky ng nakakatakot. Hindi siya pinigilan ni Kenji. Sa halip ay sinabi lang niya na, "Ma, dahan-dahan lang po. Ito ang simula ng aking buhay mag-asawa na parang impyerno." Ako, na nabihag sa ilusyon ng pag-ibig, ay hindi pa nakakahanap ng opsyon na tumakas noon. Nang magsimula ang aming buhay mag-asawa, naging mas malinaw ang pagtrato ni na Kenji at Aling Vicky sa akin araw-araw. Ako, na dapat ay naging asawa, ay naging isang libreng tagapag-alaga. Ang aming bagong tahanan ay isang refurbished na bahay ng pamilya ni Kenji, ngunit ang kusina at sala ay hindi ko kayang gamitin. Ito ay domain ni Aling Vicky at pinilit akong kumilos doon na parang isang katulong. "Hoy Maria, anong oras na ba?" Sabi ko, "Aalis ako ng 7:00, hindi ba? Ang almusal ni Lolo ay hapon at ang kay Kenji ay kanluranin. Agad kong dadalhin. 4 na oras ng pagtulog ay normal. Nagluluto ako ng magkaibang almusal, ayon sa gusto ng dalawa, naglalaba, naglilinis, at nag-aalaga ng hardin ng mag-isa. Pagkatapos kong maglinis ng malaking bahay, oras na para mamili ng hapunan. Ngunit pinilit ko pa rin. Naniwala ako na kung magsisikap ako, balang araw ay kikilalanin nila ako at magiging pamilya ako. Dagdag pa rito, nang magsimula ang paghahanda ni Kenji para sa kanyang negosyo, doble ang aking pasanin. "Maria, ayusin mo itong mga dokumento. Kailangan ko bukas." "Ha? Ngunit ito ay pagsusuri ng specialized medical data. Imposible bukas." "Ano? Hindi mo kaya?" Nagsinungaling ka ba nang sabihin mong susuportahan mo ang aking pangarap? Ang pangarap ko. Sa mga salitang iyon na parang hostage, wala na akong masabi. Matapos ang mga gawaing bahay, nagpupuyat ako sa harap ng computer. Ang komplikadong market research, competitive analysis, paggawa ng business plan, lahat ng dokumentong naging pundasyon ng kumpanya ni Kenji ay gawa ko. Sa tulong nito, nagtagumpay si Kenji na makakuha ng pautang mula sa mga investor. Nang buksan niya ang champagne at nagdiwang sa gabi, ngumiti ako ng mahina, halos mawalan ng malay sa sobrang pagod. Nagawa ko. Ngayon, ako na ang presidente. Tingnan mo, ang perpektong business plan na ito. Humanga ang mga investor. Mabuti naman po, Kenji. Nagamit po ang mga dokumentong ginawa ko.
Ikaw ay nagsalin lang. Ang lahat ng ideya ay galing sa akin. Huwag kang magkamali. Malamig na sinabi ni Kenji. At tinalikuran ako. Ang aking mga pagsisikap ay nabura. Naging bahagi ng kanyang malaking kasinungalingan ng talento. Isang araw, naramdaman ko na may kakaiba sa aking katawan. Hindi ako nagkaroon ng regla at matinding pagsusuka. Nang makita ko ang positibong linya sa pregnancy test kit, sa wakas ay bumalik ang pag-asa sa aking puso. Baby, kung magkaka-baby tayo, sigurado akong magbabago sila. Nang gabing iyon, sinabi ko kay Kenji na buntis ako. Kenji, hindi inalis ni Kenji ang kanyang mata sa cellphone at walang interes na sumagot. Ha? Oh, kailangan ko rin ng tagapagmana. Kung lalaki, ayos. Hindi ka masaya? Busy ako. Kailan ka manganak? Siguraduhin mong hindi ito makakasagabal sa trabaho. Napakasakit ng aking dibdib sa hindi inaasahang malamig na reaksyon. Gayunpaman, kung sasabihin ko kay Aling Vicky, baka masaya siya sa pagdating ng apo. Kaya kinabukasan, sinabi ko rin kay Aling Vicky. Ngunit ang reaksyon ni Aling Vicky ay mas malupit pa. Buntis. Nagkaproblema ka. Hindi mo naman siguro balak na magpabaya sa mga gawaing bahay dahil sa paglilihi, hindi ba? Hindi. Huwag kang maging malambing. Noon, ang mga babae ay nanganak habang nagtatrabaho sa bukid. Huwag mong asahan na tratuhin ka ng espesyal dahil buntis ka. Lalong lumala ang pagpapahirap ni Aling Vicky. Pinakarga niya ako ng mabibigat na sako ng bigas. Inutusan akong maglinis sa matataas na lugar at pinilit akong magbunot ng damo sa hardin sa gitna ng taglamig. At dumating ang mapait na araw. Isang malamig na umaga, 4 na buwan akong buntis. Inutusan ako ni Aling Vicky na linisin ang mga tile sa banyo gamit ang malamig na tubig. Sa sandaling iyon, isang matinding sakit ang tumama sa aking ibabang tiyan. Nanginginig ang aking paningin at lumuhod ako. Naramdaman kong may mainit na likido na dumadaloy sa pagitan ng aking mga binti. Aling Vicky, tulong. Hindi. Dumaan si Aling Vicky sa pasilyo at sumimangot nang makita ako. Ang dami mong arte. Ingay ka lang sa sakit. Hindi po, ang baby ambulansya. Kahit gaano pa ako kadesperada na magmakaawa, umungol si Aling Vicky at tinalikuran ako. Tumawag ka ng taxi. Kung may tunog ng ambulansya, makakabulabog ka. Sa huli, ako ang nagpilit na tumawag ng telepono at dinala sa ospital. Huli na ang lahat, nakunan ako. Matapos ang procedure, dumating si Kenji na tapos na sa trabaho at nakatitig ako sa kisame na walang gana. Hindi niya ako inalo, sa halip ay binigyan niya ako ng malupit na salita. Hoy, narinig ko kay mama. Nakunan ka sa paglilinis lang ng banyo. Napakahina ng katawan mo, ha? Sayang naman ang magiging tagapagmana. Napakasama ng pamamahala mo. Disappointed din si mama. Sabi niya, depektibo talaga ang katawan ng isang ulila. Sa aking tainga, mayroong tunog ng isang bagay na nasira. Ito ang sandali kung saan nagsimula ang malalim na galit. Bago pa ang kalungkutan, ang mga taong ito ay hindi tao. Gayunpaman, hindi ko pinili ang diborsyo. Hindi ako dapat mayroong pamilya na uuwian. At higit sa lahat, mayroon pa akong mahinang puso na ayaw isipin na demonyo ang taong minsan kong minahal. Susunod, manganganak tayo ng maayos na bata. Binitawan ni Kenji ang mga salitang iyon at umalis sa silid. Tinakpan ko ang aking kumot at patuloy na umiyak ng walang tunog. Papatayin ko kayo. Balang araw, ipaghihiganti ko ang galit na ito. Habang nangangako ako sa aking sarili, bumalik ako sa aking impyernong buhay. Habang hindi pa gumagaling ang aking sugat sa pagkunan. Ang pagpapahirap ni Aling Vicky ay umabot na sa antas ng pang-aabuso. Wala kang silbi. Hindi mo kayang protektahan ng isang apo, tapos kumakain ka pa rin ng kanin? Sa hapagkainan, kinuha ni Aling Vicky ang aking tasa at inihagis sa lababo. Basag. Ang tasa ay bumagsak sa mga piraso. Nagbabasa lang si Kenji ng diaryo. At walang pakialam. Isang araw, napansin ko na nawawala ang singsing na pinahahalagahan ko bilang alaala ng aking ina. Para sa akin, na lumaki bilang ulila, ito ang tanging pisikal na bakas ng aking dugo, isang mura ngunit magandang garnet na singsing. Wala. Bakit?
Inilagay ko sa drawer ng mesa. Habang hinahanap ko sa buong bahay, narinig ko ang tawa ni Aling Vicky mula sa sala. Sumulyap ako at nakita kong nagteti si Aling Vicky kasama ang mga kapitbahay. At sa daliri ni Aling Vicky, mayroong kumikinang na pulang bato na pamilyar sa akin. Ah, Aling Vicky, ang ganda ng singsing ninyo. Ohoho, nakuha ko ito nang ayusin ko ang mga basura sa bahay ng manugang ko. Mura lang ito, pero kung isuot ko, mas maganda, hindi ba? Nawalan ako ng kulay. Sa gulat, pumasok ako sa sala. Aling Vicky, ang singsing na iyan ay alaala ng aking ina. Ibalik ninyo. Sa aking galit, nagulat ang mga bisita at tumahimik. Namula ang mukha ni Aling Vicky at tumayo. Ano? Nagpapahiya ka sa harap ng bisita at tinatawag akong magnanakaw? Wala po akong sinasabing magnanakaw. Kinuha ninyo lang ng walang paalam. Ibalik ninyo lang iyon. Ibalik ninyo lang po. Nang kumapit ako sa kamay ni Aling Vicky, malakas niya akong itinulak. Ang ingay mo, ang mga gamit ng manugang na pumasok sa bahay, ay pag-aari ng bahay na ito. Kung may reklamo ka, umalis ka na. Inalis ni Aling Vicky ang singsing at sa hindi ka panipaniwalang paraan, inihagis sa labas ng bintana. Tumakbo ako sa hardin at hinanap ang singsing sa putikan. Oras-oras, patuloy akong gumapang sa lupa kahit umuulan. Sa huli, hindi ko nakita ang singsing. Ito ang sandali kung saan nawala ang isang bahagi ng aking puso magpakailanman. Nang gabing iyon, umuwi ako ng basang-basa at ngumisi si Kenji. Kasalanan mo iyan, nagalit si Mama. Kailan ka matuto? Hindi ako sumagot. At habang pinupunasan ang aking basang buhok, malamig kong tiningnan si Kenji. Wala nang awa. Ilang araw pagkatapos nito, habang nililinis ko ang office ni Kenji, nakita ko ang isang memo na itinapon sa basurahan. Nakalimutan niyang i-shred, kaya isang pinatuyong papel lang ito. Naroon ang isang hindi pamilyar na bank account number at ang isang mabilis na sulat, under the table account transferred. Nagbabala ang aking pakiramdam. Ito ay pera ng kumpanya. Sa hating gabi, nang matulog na si Kenji, binuksan ko ang kanyang computer. Ang password ay hindi ang aking kaarawan, kundi ang kanyang kaarawan. Isang simpleng lalaki. Nang suriin ko ang financial data, isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Fictitious expenses, inflated costs, at 10-10 milyong hindi maipaliwanag na pondo. Kinukuha ni Kenji ang kita ng kumpanya at ginagamit para sa allowance ni Aling Vicky, sa kanyang sariling libangan, at sa paglilipat ng pera sa isang taong may inisyal na M. Mika. Siya si Mika, ang sekretarya na pinag-uusapan kamakailan dahil sa kanyang magandang pamumuhay. Kinukuha ni Kenji ang pera ng kumpanya at ibinibigay sa kanyang kalaguyo. Ang kumpanya na iyon ay gawa ko, gamit ang aking business plan at ang aking ipon, ang aking pera, ang bunga ng aking pagsisikap ay kinakain ng lalaking ito. Nanginginig ang aking mga kamay sa galit. Ngunit ako ay kalmado rin. Kung mayroon akong ebidensya na ito, kaya ko siyang sirain. Nanginginig kong kinopya ang data sa isang USB flash drive. Bumili rin ako ng voice recorder at inilagay sa hindi halatang lugar sa sala at kwarto upang i-record ang mga pang-aabuso ni na Kenji at Aling Vicky at ang pagtataksil kay Mika nang walang nawawala. Maria, tahimik ka yata kamakailan. Isang araw, nagtatakang lumapit sa akin si Kenji. Ngumiti ako ng bahagya at sumagot. Hindi po, nagsisi po ako. Narealize ko po na ang kaligayahan ko ay ang pagsisilbi po sa inyo ni Kenji. Ha? Sa wakas, naintindihan mo rin? Sige, magsikap ka. Nakangiti si Kenji ng may kasiyahan. At bastos na hinaplos ang aking ulo. Hindi niya alam na ang kamay na iyon ay nakikita ko na parang lubid na pumipigil sa aking leeg. At lumabas ang ikalawang pagbubuntis. Ngayon, ilalabas ko na siya ng ligtas. Ang batang ito ay ang aking pag-asa at ang signal ng aking paghihiganti sa kanila. Lihim akong nakipag-ugnayan sa lolo at naghanda sa likod ng mga eksena. Lolo, kaunting hintay lang po. Kapag tapos na ang panganganak, tatapusin ko na ang lahat. At ngayon, ang mukha ko sa salamin sa bintana ng silid ay hindi na ang umiiyak na Maria noon. Ito ay mukha ng isang malamig na naghihiganti na may dugo ng santos. Simulan na natin ang palabas.
Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang isang numero na nakarehistro. Ito ang direktang linya sa abogado ng Santos Group, si Ginoong Lim, na hindi ko ginamit sa loob ng 8 taon. Hello, Ginoong Lim? Opo, ako po. Tapos na ang mahabang bakasyon. Kumilos na po kayo ngayon. Mula sa kabilang linya, isang pamilyar at maaasahang boses ang sumagot. Naghintay po kami, Ginang. Handa na po ang lahat. Kinabukasan, nakaupo ako sa sofa sa VIP room. Kaharap si Ginoong Lim, ang abogado ng kumpanya. Si Ginoong Lim ay nasa huling bahagi ng kanyang 30s, isang matalinong abogado na may matatalas na mata, isa sa mga pinakamahusay na abogado ng Santos Group. Siya ay isa sa mga iilang nakakaunawa sa akin, na sumuporta sa akin sa likod ng mga eksena sa lahat ng aspeto, tulad ng mga proseso nang itago ko ang aking pagkatao noong estudyante pa ako. Matagal na po kayo, Ginang Maria. Congratulations po sa inyong panganganak. Yumuko si Ginoong Lim. At nang makita ang aking mukha, malungkot siyang sumimangot. Medyo pumayat po kayo. Nabasa ko po sa report ang ginawa ng mga lalaking iyon at kumulo po ang aking dugo. Salamat, Ginoong Lim. Ngunit hindi ko kailangan ng pakikiramay. Ngayon, isipin na lang natin ang pagbibigay sa kanila ng nararapat na parusa. Inilagay ko ang USB flash drive at voice recorder sa mesa. Ang 8 taon ng impyerno, ang ebidensya ng embezzlement, ang mga recording ng pang-aabuso, ang history ng paglipat ng pera sa kanyang kalaguyo. Ito ang aking mga baraha. Gamit ito, gusto kong burahin sila sa lipunan at ekonomiya. Tiningnan ni Ginoong Lim ang mga dokumento at kumikinang ang kanyang mga mata sa likod ng salamin. Perpekto. Sa dami ng ebidensyang ito, posible ang kasong embezzlement, breach of trust, at tax evasion. Hindi lang diborsyo, kundi kriminal na kaso. Hindi. Ngunit kung agad na aarestuhin, hindi masaya. Ngumiti ako ng malamig. Una, kukunin natin ang pinakamahalaga sa kanila, ang bahay. At dahan-dahang pipigain ang kanilang leeg. Ngumiti si Ginoong Lim at nag-operate ng tablet. Naiintindihan po. Kung gayon, magsimula tayo sa pag-atake sa pampublikong opinyon. Nang pindutin ni Ginoong Lim ang enter key, gumalaw ang malaking kapangyarihan ng Santos Group. Samantala, sa opisina ni Kenji, ang presidente ng KJ Medical, si Kenji ay naiinis na pinaglalaruan ang kanyang paa. Gusto niyang ang nangyari sa ospital kahapon ay isang masamang panaginip lamang, ngunit ang katotohanan ay malupit. Buisit, apo ng Santos. Itinago ng babaeng iyon ang kanyang tunay na pagkatao hanggang ngayon. Kahit alam ni Kenji na si Maria ay apo ng Santos, optimistic pa rin siya sa kanyang posisyon. Ayos lang. Hindi pa naman napaproseso ang petition for annulment. Kung luluhod ako at magsosorry, baka patawarin ako ng babaeng iyon. Kung gayon, ako ay magiging asawa ng Santos. Hindi ba ito isang swerteng pag-aasawa? Habang nag-iisip siya ng matatamis na pantasya, pumasok ang sekretarya na putlang-putla. Presidente, malaking problema. May tawag po mula sa Tokyo Central Bank, ang aming main bank. Ano? Karagdagang pautang? Busy ako ngayon. Hindi po. Na-freeze po ang checking account. Hindi po mabayaran ang mga bills. Ha? Ano ang sinasabi mo? Hinablot ni Kenji ang telepono at mula sa kabilang linya, narinig niya ang malamig na boses ng manager ng bank branch. Batay sa impormasyon ng kontrata, ititigil namin ang lahat ng transaksyon sa inyong kumpanya. Kailangan pong bayaran ang 300 milyon na natitirang utang ng isang beses ngayong araw. Isang beses? 300 milyon? Paano mo nagagawang sabihin iyan ng biglaan? Wala nang silbi ang karagdagang diskusyon. Putol. Biglang naputol ang tawag. Ano ito? Ano ang nangyayari? Habang hawak ni Kenji ang kanyang ulo, tumakbo naman ang sales manager. Presidente, marami pong malalaking ospital ang nagkansela ng kontrata. Lahat po ng na-deliver na equipment ay ibabalik din. Gago, may kontrata tayo. Sabi nila, hindi sila makikipag-transact sa mga kumpanyang nasa blacklist ng Santos Group. Doon lang nagsimulang maintindihan ni Kenji ang seryosidad ng sitwasyon. Si Maria ang gumagawa nito sa likod. Seryoso ang babaeng iyon na sirain ako. Dagdag pa rito, tumunog ang telepono sa reception. Ngayon, ang accounting staff. Presidente, may mga tao po mula sa National Tax Agency sa lobby. National Tax Agency. Ngayon, Black.
Nahulog si Kenji mula sa kanyang upuan. Marahas na bumukas ang pinto at isang grupo ng mga nakasuot ng suit na may matatalas na mata ang pumasok. Ang lalaki sa unahan ay nagpakita ng ID na parang police badge. Kami po ay mula sa National Tax Agency, Investigation Department. Magsasagawa kami ng sapilitang investigasyon dahil sa hinala ng tax evasion. Huwag pong hawakan ang computer, mga dokumento, kahit ano. Hintay. Mali ito. Ako ay inosente. Suriin namin kung inosente kayo. Presidente, may impormasyon din po kami tungkol sa inyong personal na under-the-table account. Ang iligal na paglipat ng pera sa kalaguyo. Ang hindi deklaradong tax sa regalo sa inyong ina. Lahat, sa mga salita ng investigador, nawalan ng lakas si Kenji at lumuhod. Nakita nila. Lahat ay nakita nila. Kasabay nito, si Aling Vicky ay nagpanik din. Nang subukan niyang mamili sa isang high-end boutique, hindi niya magamit ang lahat ng kanyang credit card. Customer, nagkaroon po ng error sa card na ito. Ano? Sira ba ang machine? Hindi po. Nang tinawagan namin ang card company, sinabi po na mayroon pong missing o stolen report, kaya na-deactivate po ang card. Nanakaw? Ang card ko. Sa totoo lang, ang lahat ng card na ginagamit ni Aling Vicky ay family card ni Kenji, at ang mga bayad nito ay kinukuha mula sa ipon ni Maria bago sila ikasal. Dahil sa sariling kagustuhan ni Kenji, na-freeze ni Maria ang account na iyon at na-deactivate ang mga card. Kenji, ano ang nangyayari? Hindi ko magamit ang card. Tinawagan ni Aling Vicky si Kenji ngunit hindi ito konektado. Ang cellphone ni Kenji ay nasamsam na ng National Tax Agency. Ano? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Habang nakatayo si Aling Vicky sa gitna ng syudad, tumigil ang isang itim na kotse. Ang bumaba ay si Ginoong Lim. Ang abogado. Malamig niyang tiningnan si Aling Vicky at iniabot ang isang sobre. Ako po si Ginoong Lim, ang abogado ni Ginang Maria Santos. Ginang Vicky, magsasampa kami ng kaso para sa danyos perwisyo dahil sa 8 taon ng pananakit, pang-aabuso at pagnanakaw laban kay Ginang Maria. Ang halaga po ng paghingi ay tingnan niyo po rito. Nanginginig na binuksan ni Aling Vicky ang sobre at naroon ang isang halaga na hindi niya kayang bayaran. 100 milyong piso. 100 milyon! Hindi ko kayang bayaran. Kung hindi ninyo po kayang bayaran, sasamsamin po namin ang bahay at lupa na inyong tinitirhan. Siyempre, kasama po ang utos na lumikas. Nakangiti si Ginoong Lim. Ngunit hindi nakangiti ang kanyang mga mata, sinabing, "Maghanda po kayo. Naubos na po ang awa ni Ginang Maria." Habang naghihirap ang kumpanya at bahay ni Kenji, si Mika naman, na walang alam, ay masayang nagla-lunch. Ngayon, mayroon siyang final interview para sa posisyon ng Special Assistant Professor sa isang pribadong unibersidad. Sa tulong ng koneksyon ni Kenji at donasyon, madali lang ang posisyon ng propesor. Inubos ni Mika ang kanyang tubig sa baso at nag-retouch ng makeup. Flat pa rin ang kanyang tiyan. Ang pagbubuntis ay isang kasinungalingan lamang upang panatilihin si Kenji. Umorder siya ng silicone fake belly pad online at plano niyang dahan-dahang palakihin ang kanyang tiyan. Siguro umiiyak na ngayon ang matandang babaeng iyon. Serve her right. Naalala ni Mika ang kanyang pagpapalaya sa akin at ngumisi. At sa tamang oras, kumpiyansa siyang nagpunta sa interview room ng unibersidad. Nang buksan niya ang malaking pinto ng unibersidad, naroon ang 3 interviewer. Ang nakaupo sa gitna ay ang presidente ng unibersidad at sa tabi niya ang tumigil ang paa ni Mika. Ang nakaupo sa kanang tabi ng presidente ay isang pamilyar na babae, si Maria, na dapat ay pinagmalupitan niya sa ospital kahapon. Ngunit ang kanyang anyo ay hindi na ang payat na pasyente kahapon. Nakasuot siya ng isang magandang suit at malamig na tinitingnan si Mika. "Welcome." Naghintay kami. Tahimik na nagsalita si Maria. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. "Bakit ka narito?" Nanginginig ang boses ni Mika. "Ay, hindi mo alam. Ang pangunahing investor ng unibersidad na ito ay ang Santos Group. Ngayon, nandito ako bilang special auditor para sa interview." Habang binubuklat ni Maria ang mga dokumento sa kanyang kamay, sinabi niya, "Well, Mika, nabasa ko ang iyong resume. Napakagaling. Nakuha mo ang MBA sa isang unibersidad sa ibang bansa at nag-publish ka ng maraming papel." "Opo, nagsikap po ako."
Ngunit may kakaiba. Ang papel na isinumite mo, ito ay eksaktong kapareho ng aking thesis noong estudyante ako. Ha? Dagdag pa ni Maria. At ang iyong MBA certificate. Peking ito, hindi ba? Tinanong ko ang universidad doon. At sinabi nila na wala silang ganoong estudyante. Nawalan ng kulay ang mukha ni Mika sa mga sinabi ni Maria. Hindi niya inakala na ang mga peking dokumento na pinagawa niya kay Kenji ay malalaman ng ganito kadali. Mali po ito. Ako ay. Nagtuloy pa si Maria. Sinasabi mo na buntis ka. Nagulat si Mika at tinakpan ang kanyang tiyan. Opo, syempre. Ang baby po ni Kenji ay. Sumulyap si Maria kay Ginoong Lim, ang abogado. Walang imik na binuksan ni Ginoong Lim ang monitor. Ang ipinakita sa screen ay ang nakatagong video ni Mika na umiinom ng alak at naninigarilyo sa bar kagabi. Ay, ang pagpapanggap na buntis, ang bigat at ang hirap, ang daming utot din. Ang Mika sa video ay nakangiti habang sinasabi iyon. Nawalan ng salita si Mika at lumuhod. Nagalit ang presidente at tumayo. Ikaw, anong ginawa mo? Academic fraud, plagiarism, at pagpapanggap na buntis. Ito ay isang krimen. Hindi po. Patawarin ninyo po. Pinagawa po sa akin ni Kenji. Sumigaw si Mika at sinubukan niyang ibunton ang lahat ng responsibilidad kay Kenji. Ngunit dumating ang mga guwardiya. Hinawakan siya sa braso at kinaladkad. Bitawan ninyo ako. Magiging professor ako. Kenji, tulungan mo ako. Ang sigaw ni Mika ay umalingaw-ngaw sa pasilyo at unti-unting nawala. Malamig na tiningnan ni Maria ang direksyon na iyon at tahimik na bumulong, sariling gawa. Ang buhay na puno ng kasinungalingan ay babagsak balang araw. Nang gabing iyon, si Kenji, na nawalan ng lahat, ay nanginginig sa isang selda sa kulungan. Napakainit ang pagtatanong ng National Tax Agency at nasamsam ang lahat ng nakatago niyang under-the-table money. Nalugi ang kumpanya, na-freeze ang mga ari-arian, at higit sa lahat, ang pagkabigla ng malaman na ang pagbubuntis ni Mika ay kasinungalingan ay hindi masukat. Niloko ako ng babaeng iyon? Hindi pala siya ang aking tagapagmana? Sinumpa ni Kenji ang kanyang katangahan at inuntog ang kanyang ulo sa malamig na sahig. Ito ang resulta ng pagtatapon kay Maria at pagpili kay Mika. Ang tunay na kayamanan ay si Maria, ngunit itinapon niya ito sa kanyang sariling kamay. Maria, pasensya na. Ako ang nagkamali. Ngunit kahit magsisi, hindi na maibabalik ang oras. Ang malamig na hangin ng selda lamang ang tanging meron siya ngayon. Samantala, si Aling Vicky, ang nanay ni Kenji, ay nasa mas malala pang sitwasyon. Ang kanyang bahay ay nasamsam at pinilit siyang umalis. Walang mapuntahan, si Aling Vicky ay nakaupo sa isang bench sa parke sa hating gabi. Ang lamig gutom. Kagabi, nasa mainit siyang bahay. Pinaglalaruan si Maria at nanonood ng TV. Sa loob lamang ng isang araw, nahulog siya mula sa langit patungo sa impyerno. Ang babaeng iyon, Maria. Mayroon pa rin siyang lakas para galitin si Maria, ngunit mas malaki ang gutom at lamig. Ang mga kabataan na dumadaan ay nagbubulungan at nagtatawanan nang makita si Aling Vicky. Uy, homeless ba iyan? Ang dumi naman. Huwag lumapit. Ang kanyang pagmamataas ay napunit-punit. At lumuha si Aling Vicky at gumawa ng isang desisyon. Tama. Kung pupunta ako sa ospital, kung makikita ko si Maria, luluhod ako at magsusorry. Sigurado akong tutulungan niya ako dahil mabait siya noon. Nanginginig na tumayo si Aling Vicky at naglakad patungo sa ospital kung saan naroon si Maria. Hindi niya alam na ito ang simula ng karagdagang kahihiyan. Habang umiihip ang malamig na hangin ng gabi, si Aling Vicky, na parang multo, ay nakarating sa malaking entrance ng unibersidad na ospital. Dati, suot niya ang kanyang ipinagmamalaking fur coat at nagmamayabang na naglalakad sa marmol na sahig bilang kasama ng kanyang mababang manugang. Ngayon, nakatayo siya doon bilang isang matandang babae na may maruming sapatos, mamantika na buhok, at ang kakaibang amoy ng hindi naliligo sa loob ng ilang araw. Nasaan si Maria? Palabasin ninyo ako. Ang babae sa reception ay sumimangot sa sobrang kakaiba at baliw na hitsura ni Aling Vicky. Customer, pasensya na po. Dito po ay lugar ng pahinga. Tatawagin ko po ang mga guwardiya. Guwardiya? Sino ang akala mo na ako? Ako ang biyena ng pinakamataas na tao dito.
Maria, ang sigaw ni Aling Vicky ay umalingaw-ngaw sa mataas na kisame nang walang saysay. Sa sandaling iyon, mula sa gintong elevator na dahan-dahang bumaba, lumabas ang isang babae, nakasuot ng isang magandang puting coat, at sa kanyang dibdib, mayroong brotse na may crest ng Pamilya Santos. Ang kanyang tindig ay matatag, at higit sa lahat, nagpapalabas siya ng isang tahimik na autoridad na hindi mapalapit ng sinuman. Si Maria. Maria. Itinulak ni Aling Vicky ang kamay ng gwardiya at bumagsak na parang nagsuslide patungo sa paanan ni Maria. At desperado niyang hinawakan ang kanyang mamahaling leather na sapatos gamit ang maruming kamay. Maria, tulungan mo ako. Nagkamali ako. Lahat ay kasalanan ko. Umiiyak din si Kenji sa kulungan. Hindi ba tayo pamilya? Maria, idinikit ni Aling Vicky ang kanyang noo sa malamig na sahig na parang konkreto. Ito ay isang pagluhod. Si Aling Vicky, na dati ay ngumingisi at tinitingnan si Maria nang luluhod siya sa paglilinis ng banyo, ngayon ay desperadong dinidilaan ng sahig. Mababang tiningnan ni Maria ang kamay ni Aling Vicky na humahawak sa kanyang sapatos, na tila may nakitang maruming basura. Pamilya? Aling Vicky, nakakatawa ang iyong biro. Ang boses ni Maria ay malinaw na walang halo ng kahit isang emosyon at malamig. Sino ang taong bumali ng aking tasa? Itinapon ang alaala ng aking ina sa basurahan. At higit sa lahat, itinapon ako sa balkonahe sa gitna ng taglamig. Sino iyon? Iiyon ay paraan ng pagdisiplina. Pagdisiplina. Itinapon mo sa akin ang petition for annulment pagkatapos ko lang manganak at tinawag mo akong depektibo. Pagdisiplina ba iyon? Dahan-dahang lumuhod si Maria at bumulong sa tainga ni Aling Vicky. Ang pakiramdam ng asin na inihagis mo sa akin, naalala ko pa rin sa aking balat. Noong oras na iyon, ipinangako ko sa aking sarili na ipaparamdam ko sa iyo ang luha na iniyak ko. Santos, nanginginig si Aling Vicky sa nakakatakot na galit sa mga mata ni Maria at naramdaman niya ang kilabot na parang may pumasok na yelo sa kanyang likod. Ang nasa harap niya ay hindi na ang mabait na Maria na kanilang pinaglalaruan. Siya ang diyosa ng paghihiganti na bumalik mula sa impyerno upang ibagsak sila sa kailaliman. Sige Lynn, ayusin mo na. Sa utos ni Maria, lumapit si Ginoong Lim, ang abogadong tila anino. Sa likod niya, nakatayo ang dalawang tunay na pulis na may seryosong ekspresyon. Ginang Vicky, may warrant of arrest po kayo para sa kasong assault, illegal detention, at theft laban kay Ginang Maria. Sasamahan niyo po kami ng tahimik. Arestado? Ayoko. Wala akong ginawa. Maria. Maria, tulungan mo ako. Kinaladkad ni Aling Vicky ang sahig habang lumalaban. Ngunit hindi niya kayang labanan ang lakas ng mga batang pulis. Ang malamig na tunog ng posas ay umalingaw-ngaw at kinaladkad siya palabas ng lobby. Sa mga mata ni Maria na nagmamasid sa kanyang pag-alis, walang bakas ng awa o pagsisisi. Kumusta po, Ginang? Dahan-dahang inilagay ni Ginoong Lim ang kanyang kamay sa balikat ni Maria. Hininga ng malalim si Maria at tiningnan ang mga puting Casablanca na bulaklak na pinalamutian sa lobby. Hindi pa tapos. Bukas ay stockholders meeting. Sasaksihan ko ang huling pagbagsak ni Kenji. Sumakay muli si Maria sa elevator upang bumalik sa VIP room ng kanyang anak. Ang kanyang ekspresyon ay matalas, na parang isang mandirigma bago ang laban bukas. Samantala sa isang selda sa kulungan, si Kenji ay nagpaplano ng pagbaliktad ng sitwasyon sa stockholders meeting bukas sa pamamagitan ng kanyang abogado. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng Santos. Maria, mayroon pa akong lihim na partner. Bukas, babagsakin kita mula sa iyong mataas na posisyon. Sa mga mata ni Kenji, mayroong baliw na obsesyon. Ang siklo ng paghihiganti ay mayroon pang pinakamalaking rurok. Sa Grand Hall ng Santos Group Headquarters, ngayong araw ang emergency stockholders meeting na magpapasya sa kapalaran ng grupo. Ang hall ay halos sumabog sa init ng libu-libong shareholder at mga reporter. Uy, nakita mo ba? Si Kenji, lumabas sa kulungan sa tulong ng bail. Hindi lang ito sampal sa mukha. Ang pagtrato sa apo ng Santos ng ganoon ay karapat-dapat sa kamatayan. Habang kumakalat ang bulungan na parang alon, bumukas ang pangunahing pinto. Lumabas si Kenji, na dapat ay payat na.
Ngunit ang kanyang lakad ay kakaiba ang lakas. Sa tabi niya, si Ginoong Omoy, isang kilalang investor na may masamang reputasyon bilang corporate trader, ay nakangisi ng malamig. Itinuro ni Kenji si Maria na nakaupo sa plataporma at malakas na sinabi, "Huwag kayong magpaloko." Ang babaeng ito, si Maria Santos, ay may emosyonal na problema at walang kakayahan sa pamamahala. Sa kanyang hindi matatag na mental na kalagayan pagkatapos manganak, inakusahan niya ako ng hindi makatarungang krimen at sinubukan niyang gawing personal ang kumpanya. Siya ang kanser ng grupo. Ang walang hiyang sigaw ni Kenji ay nagdulot ng bulungan sa isang bahagi ng hall. Plano ni Kenji, gamit ang mga proxy na binili ni Ginoong Omoy, na patalsikin si Maria sa board at bumalik sa posisyon ng CEO, isang baliw na plano upang labanan ang lason sa lason. Pinakinggan ni Maria ang ingay na parang simoy ng hangin. Dahan-dahan siyang tumayo sa harap ng mikropono, at ang kanyang matatag na boses ay umalingaw-ngaw. "Iyan lang ba ang gusto mong sabihin, Kenji? Ano? Alam kong darating ka sa lugar na ito ngayon. At alam ko rin ang lahat ng pinag-usapan mo kay Ginoong Omoy sa tabi mo tungkol sa pagkuha ng pera at pag-dissolve ng Santos Group para tumakas sa ibang bansa." Nang pindutin ni Maria ang remote control, ipinakita sa malaking screen sa likod ang video. Ito ang recording ng lihim na pag-uusap ni Kenji kay Ginoong Omoy kagabi, matapos siyang pansamantalang palayain mula sa kulungan. "Haha, kung mawawala lang ang babaeng iyon, ang mga ari-arian ng Santos ay magiging atin. Ang bata, kahit ano pa, itapon na lang sa ampunan at hayaan siyang umiyak sa dilim habang buhay." Ang masamang tawa ni Kenji ay tumagos sa bawat sulok ng hall sa pamamagitan ng speaker. Sa sandaling iyon, bumalot ang katahimikan sa hall na tila binuhusan ng tubig. Pagkatapos, isang sigaw na parang impyerno ang tumama kay Kenji. "Walang puso, nahihiya ka ba? Ano ang tingin mo sa buhay ng anak?" Hindi. Mali ito. Fake video iyan na gawa ng AI. Sumigaw si Kenji nang may bula sa bibig, ngunit wala nang nakikinig. Hindi binitawan ni Maria ang kanyang pag-atake. "May isa pa akong gusto ipakita sa inyo." Nagbago ang screen at ipinakita ang mga masela na pag-uusap ni Kenji sa kanyang kalaguyo, si Mika. At ang audio recording ni Aling Vicky na tumatawa sa pagkunan ni Maria. Ang hall ay nabalot sa malalim na pagkasuklam, higit pa sa galit. "Kenji, si Ginoong Omoy, na pinagkakatiwalaan mo, ay sumama na sa lolo ko, si Ginoong Iwao Santos, 1 linggo na ang nakalipas. Ang lahat ng proxy na binili niya ay para suportahan ako." "Ah, ano?" Nang lumingon si Kenji kay Ginoong Omoy sa tabi niya, ngumisi si Ginoong Omoy at itinulak si Kenji. "Pasensya na, Kenji. Hindi ako tanga para pumusta sa isang talunang kabayo. Walang makakatalo sa napakalaking kapital ng Santos." Bumagsak si Kenji sa sahig na parang puppet na naputulan ng tali. Sa sandaling iyon, muling bumukas ang malaking pinto ng hall at pumasok ang Special Investigation Unit ng Prosecutor's Office. "Kenji Goki, may warrant of arrest ka para sa kasong fraud, embezzlement at bribery. Pakiusap, sumama ka sa amin." Hintay. Bitawan ninyo ako. "Maria, nagkamali ako. Magsimula tayong muli. Ang pangalan ng anak ko. Ano ang pangalan niya? Ako ang papa niya." Kinaladkad si Kenji habang sumisigaw ng walang galang, ngunit hindi man lang siya tiningnan ni Maria. "Ayoko iparinig sa anak ko ang marumi mong boses. Magsisi ka sa kulungan habang buhay." Nawala ang sigaw ni Kenji, at ang stockholders meeting ay nagkaisa na aprubahan ang pagpapatuloy ni Maria sa posisyon at ang pagtatatag ng isang bagong sistema. Yumuko si Maria at ipinahayag ang pagtatapos. Tapos na ang lahat, o dapat sana ay tapos na. Matapos ang meeting, bumalik si Maria sa kanyang waiting room at nagulat siya nang makita ang putlang mukha ni Ginoong Lim, ang abogado. "Ginang, malaking problema." Si Sakuragi sa nursery. Lakas na tumibok ang puso ni Maria. Anong nangyari kay Sakura? Mabilis na lumala ang kanyang kondisyon. Dinala na po siya sa ICU. Nanginginig ang paningin ni Maria. Ang tagumpay na nakuha niya sa dulo ng paghihiganti. Bago pa niya malasahan ang kagalakan, isang malupit na pagsubok ang ibinigay ng Diyos sa kanya. Sakura. Tumakbo si Maria sa ICU ng ospital sa matinding kaguluhan. Halos hindi niya maramdaman ang kanyang mga paa. Ang desesperadong tawag ni Ginoong Lim sa likod niya ay tila tunog lang ng seashell sa malalim na dagat sa tainga ni Maria ngayon.
Sa likod ng mabigat na soundproof na pinto, naroon ang anyo ng kanyang mahal na anak na dapat ay malakas pa ang iyak ilang oras na ang nakalipas. Ganyan-ganyan kaliit. Sa incubator, nakakabit ang walang katapusang manipis na tubo sa katawan ni Sakura at ang artificial respirator ay gumagawa ng mekanikal na tunog habang nagpapadala ng oxygen. Ang kanyang balat na puting-puti ay ngayon ay maputla na may halong madilim na lila at ang kanyang maliit na dibdib ay nahihirapang umangat bumaba. Kinang Maria, pakiusap, kalmado po kayong makinig. Tumayo si doktor. Ito, ang pediatric head ng ospital sa harap ni Maria ng may kalmado. Siya ay isa sa mga iilang doktor sa ospital na nakakaalam ng sitwasyon ng pamilya Santos. Batay sa resulta ng pagsusuri, si Sakura po ay nagkaroon ng napakabihirang genetic immune deficiency. Ito po ay sanhi ng chromosomal abnormality na natatangi sa angkan ng ama. Kung hindi po ito gagawin, hindi po siya tatagal ng 1 linggo. Imposible kasinungalingan. Ang dugo ng lalaking iyon, sa ganitong kalupit na paraan, ay nagpapahirap kay Sakura. Tinitigan ni Maria ang mga dulo ng daliri ni Sakura sa likod ng transparent na dingding at lumuhod. Habang abala siya sa kanyang paghihiganti, isang hindi nakikitang demonyo ang kumakain sa buhay ng kanyang anak. Sa katotohanan iyon, hinawakan ni Maria ang kanyang kamao nang napakahigpit na halos lumubog ang kanyang kuko sa kanyang palad. May lunas ba? May lunas ba? Tatawagin ko ang lahat ng magagaling na doktor sa buong mundo. Magkano man ang kailangan, ibibigay ko. Mayroon po. Ngunit hindi po ito problema sa pera. Upang mailigtas ang buhay ni Sakura, kailangan po ng bone marrow transplant at kailangan po ng napakataas na tugma. Ibig sabihin, ang bone marrow ng biological na ama, si Kenji Goki. Naging puting-puti ang paningin ni Maria. Tumingala siya at sumigaw ng walang tunog. Bakit? Bakit napakalupit ng Diyos? Kailangan niyang magmakaawa sa lalaking itinapon niya sa impyerno upang iligtas ang buhay ng kanyang anak. Ito ay isang kahihiyan na mas masakit pa kaysa kamatayan. Kinabukasan, nakaupo si Maria sa malamig na visitation room sa kulungan. Sa likod ng acrylic board, lumabas si Kenji, na nawalan ng parol at muling nakasuot ng damit preso. Ngunit ang kanyang bibig ay mayroong dating mapagmataas na ngiti. Maria, kumusta ang mahal kong anak? Narinig ko, naghihirap siya sa ICU ha? Kenji, pakiusap. Tulungan mo si Sakura, kailangan niya ang iyong bone marrow. Bilang ama, ang huling pakiusap. Itinapon ni Maria ang kanyang pagmamataas at galit, at yumuko. Napakalalim na halos dumikit ang kanyang noo sa acrylic board. Ha ha ha, Tsek. Ang kapangyarihan ng Santos, hindi pala kayang talunin ang sakit ha? Hampas ni Kenji ang acrylic board gamit ang kanyang kamao at tumawa ng baliw. Ikaw na nagtapon sa akin sa basurahan, lumuhod sa akin. Napakagandang pakiramdam. Kung gusto mo si Maria, may kondisyon ako. Tinitigan ni Kenji si Maria ng kanyang malamig na matang parang ahas. Una, bawiin mo ang lahat ng aking kaso. Pagkatapos, ayusin ang aking parol. At higit sa lahat, ilipat mo ang P200 million mula sa ari-arian ng Santos Group sa aking overseas account. Ito ang halaga ng buhay ng batang iyon. Ginagamit mo ang buhay ng sarili mong anak bilang kasangkapan para sa pera at kalayaan? Anak? Biro lang. Anak iyan ng babaeng nagkulong sa akin sa lugar na ito. Hindi ko pakialam kung mabuhay siya o mamatay. Ngunit kung ito ang tiket para maging malaya ako, gagamitin ko ito ng lubos. Sa mga salita ni Kenji, wala kahit isang bakas ng pagiging tao o katapatan. Ang tanging naroon ay ang kanyang hubad na kasakiman at ang pagnanais na maghiganti kay Maria. Isang gabi. Bigyan mo lang ako ng isang gabi. Ayos, ngunit ang buhay ni Sakura ay umuunti bawat minuto. Sige, mag-isip ka ng mabuti. Matapos umalis si Maria sa visitation room, gumala siya ng walang direksyon sa syudad ng gabi na nagsisimula ng umulan. Sinubukan ni Ginoong Lim na mag-alok ng payong, ngunit tinanggihan niya. Ginoong Lim, anong gagawin ko? Kung palalayain ko ang lalaking iyon, may iba na naman siyang bibiktimahin. Ngunit hindi ko kayang hayaan si Sakura na mamatay. Ginang, tingnan niyo po ito. Kinuha ni Ginoong Lim mula sa kanyang bulsa ang isang lumang sobre. Ito ang ibinigay ng lolo ni Maria, si Ginoong Iwao Santos, na ngayon ay may sakit, kay Ginoong Lim sakaling may mangyari.
Kapag dumating ang iyong kawalan ng pag-asa, puntahan mo ang lugar na ito. Ang yaman ng Santos ay hindi para sa pananakop, kundi para gumawa ng himala. Nakalagay sa sulat ang contact details ng isang Advanced Medical Research Institute sa Frankfurt, Germany. Ito ay, nakita na ng direktor ang posibilidad ng genetic disease na ito nang suriin niya ang family history ni Kenji. At sa loob ng 10 taon, lihim siyang nag-invest sa isang proyekto. Ito ay para gumawa ng immune system mula sa sariling cells nang hindi umaasa sa donor. Sa mga mata ni Maria, ang ilaw na halos mamatay ay muling sumindi. Ito ang huling pag-asa upang palayain ang kanyang anak at ang kanyang sarili mula sa sumpa ni Kenji magpakailanman. Sa pasilyo ng ospital, ang namamayani ay ang mabigat na katahimikan at ang malamig na amoy ng disinfectant na humahampas sa ilong at ang mekanikal na tunog ng beep na tila nagbibilang ng oras ng kamatayan. Idinikit ni Maria ang kanyang noo sa salamin ng ICU. Ang malamig na pakiramdam ng salamin ay halos kumonekta sa kanyang ulo na nag-aapoy sa pag-aalala. Sa kabilang banda ng bintana, ang maliit na katawan ni Sakura ay nabubuhay sa tulong ng maraming makina. Ang dating makinang nabalat ay nawala at siya ay tahimik na parang isang kumupas na manika. Ginang, dumating na po ang abogado ni Kenji. Ang mahinang boses ni Ginoong Lim ay umalingaw-ngaw mula sa likod. Kinaladkad ni Maria ang kanyang mabigat na katawan patungo sa waiting room. Naroon si Attorney Okawara, isang tanyag na abogado na inupahan ni Kenji sa tulong ng bail money na may nakakasuklam ng ngiti. Santos Chairman, mukhang pagod po kayo. Inilagay ni Attorney Okawara ang isang makapal na sobre sa mesa. Ito po ang huling alok mula sa aking kliyente, si Kenji Goki. Kumpirmasyon ng paglipat ng 200 milyon, kumpletong pag-atras ng lahat ng kriminal na kaso, at pampublikong paghingi ng tawad sa kanya. Kapag nagawa na ang lahat ng ito, ibibigay niya ang bone marrow sa loob ng 1 oras. At mayroon lang kayong 24 na oras, paghingi ng tawad. Plano niyang ibunto ng lahat ng kasalanan sa akin at bumalik sa lipunan bilang bayani? Ang boses ni Maria ay nanginginig sa galit. Pinilit niyang pigilin ang init na bumabalot sa kanyang lalamunan, ang pagduduwal. Ang tanging gamot upang mailigtas ang buhay ni Sakura ay nasa katawan niya. Kung mayroon siyang puso ng ama, walang dahilan para mag-alinlangan. Hindi ba? Itinuro ni attorney. Okawara si Maria ng may pagmamalaki. Ang dulo ng kanyang daliri ay tila kutsilyo na humahati sa kinabukasan ni Sakura. Nanginginig na hinawakan ni Maria ang sulat ng lolo. Ang institute sa Germany, ang regenerative medicine na hindi umaasa sa donor. Ito ay isang sugal na himala na lumampas sa limitasyon ng modernong medisina. Kung magtatangka, hindi na muling magigising si Sakura. Ngunit kung susuko siya kay Kenji, kahit mailigtas niya ang buhay ng kanyang anak, ang sumpa ni Kenji ay mananatili kay Maria at Sakura habang buhay at muling susunggaban ang lipunan. Umalis na kayo. Sasagutin ko kayo bukas ng umaga. Umaasa ako sa inyong matalinong desisyon. Kung hindi, ang puting sanggol na iyon ay magiging tagapagmana ng kamatayan. Matapos umalis si Attorney Okawara, bumagsak si Maria sa sahig. Wala nang lumalabas na luha sa kanyang mga mata. Ang sakit lamang sa kanyang dibdib ang kumalat sa buong katawan. Ginoong Lim, makakarating ba ang team sa Germany? Sa kasalukuyan, lumipad na po ang isang private jet mula Frankfurt, ngunit may bomb cyclone po sa Philippine Sea. Posible po na maantala ang paglapag. Sa labas, umalingaw-ngaw ang kulog at malakas na ulan na tila bagyo na susubukang patayin ang buhay ni Sakura. Tumayo si Maria at muling nagpunta sa ICU. Sa sandaling iyon, nagmamadali ang mga nurse sa silid ni Sakura na may nagbabagong kulay ng mukha. Pagbaba ng heartbeat, maghanda ng emergency. Doktor, ito, bilisan ninyo. Sakura, ang tunog ng alarm ay malakas na umalingaw-ngaw at naging baluktot ang paningin ni Maria. Sa Sakura. Sumigaw si Maria habang hinahampas ang salamin. Ngunit ang kanyang sigaw para sa kanyang anak ay natakpan ng tunog ng makina at ng mga boses ng mga doktor. Ang waveform ng monitor ay dahan-dahan at malupit na lumalapit sa isang tuwid na linya. Kasinungalingan, hindi pa dumating ang team mula sa Germany. Nawalan ng lakas ang katawan ni Maria at nabalot ang kanyang paningin sa puting ilaw.
Ang buhay ng kanyang mahal na anak ay nawawala na parang buhangin sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang umalingawngaw sa entrance ng ospital at isang malaking helicopter ang lumapag. Sa gitna ng malakas na hangin, nakita niya ang grupo ng mga dayuhang doktor na nakasuot ng asul na protective suit na tumatakbo na may dalang malaking silver case. Himala ba o kapahamakan? Habang lumalayo ang ulirat ni Maria, ang huling nakita niya ay ang sandali kung saan ang malaking pinto ng kapalaran ay bumubukas ng may bigat, ngunit tiyak. Ang sumugod sa gitna ng hangin ay ang genetic treatment team na pinangunahan ni Professor Schneider mula Germany, ang pinakamahusay sa buong mundo. Sa loob ng silver case na kanilang dala, naroon ang pinakabagong genetic repair program na hindi nangangailangan ng donor, na binuo sa loob ng 10 taon sa tulong ng malaking puhunan ng Santos Group. Ginang Santos, pasensya na sa pagkaantala. Mula ngayon trabaho na namin ito. Ang malakas na Ingles ni Schneider ang gumising sa puso ni Maria na halos nagyelo sa kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng pagkabigla ng mga doktor mula sa Pilipinas, kabilang si Doktor, ito, agad na ginawang battlefield ng team mula Germany ang ICU. Doktor, ito, hindi ito sugal. Ito ay isang kalkuladong tagumpay. Tumayo si Maria na nanginginig ang mga paa at diretsyong tiningnan si Dr. Eto. Putulin ang sumpa ng genetic na iyon mula sa katawan ni Sakura. Gamitin ninyo ang aking dugo. Ang susi sa paggamot na ito ay hindi ang bone marrow ng biological na ama, si Kenji. Ito ay ang autoimmune enhancement therapy na gumagamit ng dugo ng ina, si Maria, na may pinakamataas na compatibility bilang basehan at ang pinakabagong genetic recombination technology upang ayusin ang mga depekto sa genetic ni Sakura. Ginang, kakapanganak ninyo lang. Mahina pa ang katawan ninyo. Tinulak ni Maria ang pagpigil ni Ginoong Lim at humiga sa kama sa treatment room. Kunin ninyo ang lahat ng kaya ninyo. Kung maililigtas ko ang buhay ni Sakura sa aking buhay, mura lang iyan. Ang makapal na karayom na nakaturok sa kanyang braso. Dumaloy ang dugo ni Maria sa tubo at napuno ang pouch. Habang lumalayo ang ulirat ni Maria, hinahabol niya ang anino ni Sakura sa incubator. Sakura, pasensya na. Kasalanan ko na minana mo ang maruming dugo, ngunit ngayon tatapusin na ng mama ang lahat. Samantala, sa isang selda sa kulungan, tinitigan ni Kenji ang orasan sa dingding at ngumisi ng masama habang iniisip ang kanyang tagumpay. Siguro umiiyak na si Maria ngayon. 200 milyon. Sapat na iyan para mabuhay akong parang hari sa ibang bansa. May silbi rin pala ang batang iyon. Sa sandaling iyon, tumakbo si attorney. O kawara na putlang-putla. Kenji, malaking problema. Kinansela ang deal. Ha? Anong sinasabi mo? Natakot ba si Maria? Hindi. Dumating ang isang espesyal na medical team mula Germany. Sinimulan nila ang paggamot gamit ang dugo ni Maria. Nang hindi ginagamit ang iyong bone marrow, wala nang silbi ang iyong presensya. Ano? Ang bundle ng P200 million sa utak ni Kenji ay bumagsak na parang buhangin. Ang kanyang ipinagmamalaking hostage ay nawala sa tulong ng ilaw ng modernong medisina. Kasinungalingan, walang ganoong magic. Maria, palayain ninyo ako. Ang sigaw ni Kenji ay bumalik lang sa malamig na pader ng konkreto. Ilang oras pagkatapos nito, sa ICU ng ospital, pinunasan ni Professor Schneider ang kanyang pawis habang lumalapit kay Maria. Maria, itaas mo ang iyong muka. Nag-stabilize na ang heartbeat ni Sakura. Perpekto ang genetic repair. Nanginginig na tumakbo si Maria sa incubator. Ang maliit na dibdib ni Sakura ay tahimik ngunit malakas na pumipintig. Ang heartbeat sa monitor ay gumagawa ng isang magandang ritmo na parang isang malusog na bata. Mabuti na lang talaga. Pinagsama ni Maria ang kanyang daliri sa maliit na kamay ni Sakura. Wala nang anino ni Kenji doon. Ang batang ito ay muling ipinanganak sa pamamagitan ng pagmamahal ni Maria at ang kagustuhan ng Santos. Humarap si Maria kay Ginoong Lim. Sa kanyang mga mata, mayroong matalim na ilaw na hindi pa niya nakita kailanman. Ginoong Lim, sabihin mo kay Kenji na ang marumi niyang bone marrow ay itinapon na sa basurahan. At hindi na namin kailangan. Kinabukasan, tumigil ang ulan at isang hindi kapani-paniwalang bahaghari ang lumitaw sa langit.
Niyakap ni Maria si Sakura at tiningnan ang labas ng bintana. Naputol ang siklo ng paghihiganti at sa wakas ay naintindihan ni Maria ang tunay na kahulugan ng pagtayo sa sariling mga paa. Ngunit mayroon pa ring mga naiwan na dapat ayusin sa kwento. Si Kenji na nahulog sa impyerno, si Mika na nagkaroon ng mental disorder, at si Aling Vicky na nag-iisa. Nagpa siya si Maria na saksihan ang kanilang kasunod na impyerno ng malamig. Pagkalipas ng 1 taon, ang malawak na Japanese garden na pag-aari ng Santos Group ay napuno ng puting rosas na mga petals ng cherry blossom. Hindi ka ba nakapagod, Lim? Nagtatakbo si Sakura, na nagsisimula palang maglakad sa damuhan patungo kay Ginoong Lim. Hindi na parang dating malamig na abogado. Inangat niya ito nang may matamis na ngiti. Sakura, masigla ka pa rin ngayon. Ginang, malapit na po ang oras. Tinapos ni Maria ang kanyang huling pag-ayos sa harap ng salamin at lumabas sa balkonahe. Sa kanyang mga mata ngayon, wala nang bakas ng dating kawalan ng pag-asa o apoy ng paghihiganti. Ang tanging naroon ay ang tahimik, ngunit malakas na determinasyon na parang isang malalim na karagatan. Ang unang pinuntahan ni Maria ay ang dating lugar ng bahay na pinagmalupitan sa kanya ni na Kenji at Aling Vicky. Ngayon, nakatayo doon ang isang malaking Maria Santos Shelter. Ito ay isang pasilidad para sa mga buntis na walang tirahan at mga babaeng naghihirap sa hindi makatarungang pagtrato upang ligtas silang makapagsimula ng bagong buhay. Chairman, salamat po. Nang bisitahin niya ang pasilidad, marami sa mga babae ang lumapit kay Maria. Hinawakan ni Maria ang kamay ng bawat isa at ngumiti. Ayos lang, hindi ka nag-iisa. Matapos umalis sa pasilidad, dinalaw ni Maria ang visitation room ng bilangguan. Nagpasya siyang ito na ang huli. Sa likod ng acrylic board, lumabas si Kenji na wala ng bakas ng dating pagmamataas. Kalbo ang ulo, payat ang pisngi, at ang kanyang mga mata ay lumulutang. Nang makita niya si Maria, idinikit niya ang kanyang noo sa salamin. Maria, tulungan mo ako. Impyerno dito. Araw-araw, binubuli ako ng ibang preso at naglilinis lang ako ng CR. Narinig ko, naghihintay din ang mga collector sa labas ng kulungan. P300 milyon, P300 milyon lang, sa pera ng Santos. Maliit lang iyan, hindi ba? Naubos na ang bail money ni Kenji. At siya ay may utang na P3 bilyon sa kanyang kumpanya. Siya ay nasa isang malalim na sitwasyon na hindi niya kayang bayaran sa buong buhay niya. Sinabi ni Maria ng walang emosyon, Kenji, ang pangalan mo ay ganap na nabura sa birth certificate ni Sakura. At sa tulong ng pinakabagong teknolohiya, inalis din ang sumpa ng genetic na iyon sa kanyang katawan. Ikaw ay mas mababa pa sa patay na tao para kay Sakura. Imposible. Ako ang papa niya. Magkaugnay tayo ng dugo. Hindi. Ang dugo ay likido lamang. Ang nakakabit kay Sakura ay ang aking pagmamahal at ang pagmamataas ng Santos. Paalam. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ko kailanman. Nang tumayo si Maria, sumigaw si Kenji ng baliw habang hinahampas ang acrylic board. Ngunit ang kanyang boses ay naharangan ng makapal na pader at hindi na muling nakarating sa tainga ni Maria. Si Mika ay tuluyang nalugi dahil sa danyos perwisyo mula sa academic fraud at plagiarism at ang kaso ng pagbubuntis. Ngayon, siya ay may mental disorder at nasa isang sulok ng isang closed ward. Ako ang asawa ng Santos. Tingnan mo ang singsing na ito. Ang ganda, hindi ba? Hawak niya ang peking singsing na gawa sa aluminum foil at buong araw siyang nakangiti sa kawalan. Si Aling Vicky naman ay nagkaroon ng matinding demensya at nasa isang liblib na nursing home na walang kamag-anak. Maria, nauuhaw ako. Maghanda ka ng tsaa. Patuloy niyang tinatawag ang pangalan ni Maria, na dati niyang pinaglalaruan na parang alipin, ngayon ay tila ito ang kanyang nag-iisang pag-asa. Ngunit sa kanyang tawag, wala nang sumagot. Sa paglubog ng araw, si Maria ay nakatayo sa isang burol na tanaw ang dagat, kasama si Ginoong Lim at Sakura. Ginang hindi, Ginang Maria. Pwede po ba akong manatili sa tabi ninyo habang buhay upang bantayan ang Santos at ang kinabukasan ni Sakura? Ang inabot ni Ginoong Lim ay ang singsing ng alaala ng ina ni Maria na itinapon ni Aling Vicky sa basurahan. Ngunit ito ay isang garnet na singsing na mas maganda pa sa kahit anong hiyas. Sabi ko, tapos na ang mahabang bakasyon, hindi ba? Tiningnan ni Maria ang mga mata ni Ginoong Lim
at tahimik na pinagsama ang kanilang mga kamay. Manatili ka bilang aking kalasag at ang aking pinakamatalinong taga-suporta. Nagtatakbo si Sakura sa pagitan ng dalawa, nakangiti habang sinasabing, Mama, Papa. Tumingala si Maria sa langit. Nang gabing iyon, nang itinapon sa kanya ang petition for annulment sa silid ng panganganak, akala niya ay tapos na ang mundo. Ngunit ngayon ay naintindihan na niya. Iyon ay ang simula ng kanyang tunay na buhay. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagtalunan ang kalaban. Ito ay ang pagprotekta sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong sariling lakas. Inangat ni Maria si Sakura at naglakad sa ilalim ng buong cherry blossoms. Wala nang pag-aalinlangan sa kanyang likod. Ikinakalat niya ang dalawang pakpak ng pagmamataas ng santos at ang pagmamahal ng isang ina, at lumipad si Maria ng napakataas at malaya sa kalangitan. Dito nagtatapos ang kwento. Si Maria, na bumangon mula sa bingit ng kawalan ng pag-asa, ay nagbukas ng kanyang sariling kapalaran. Ang nakuha niya ay hindi yaman o posisyon, kundi ang tunay na lakas ng pagmamahal sa sarili at pagprotekta sa iba. Para sa iyo na naghihirap ngayon, babangon ang araw, at ang luha na iyong iniyak ay balang araw ay magiging ulan na magpapaganda sa iyong pamumulaklak. Kung naabot ng kuwentong ito ang iyong puso, masaya kami kung mag-iiwan ka ng komento na, Magaling, Maria. Magkita tayo sa susunod na kuwento.